Nasubukan mo na bang gumawa ng ganitong klase ng bibingka? Madali lang itong gawin. Tara, samahan niyo ako at gagawa tayo. Kakailanganin natin dito ng 2 cups all-purpose flour. Na-sieve na po ito. And then 1/2 teaspoon salt, 2 tablespoon baking powder, 3/4 cup sugar. Pwede kayong magdagdag. At 1.5 ng coconut milk. 1/2 cup ng water at 1/2 cup melted butter at saka 4 eggs. 1/2 cup grated cheese. Ang kagandahan ng recipe na ito hindi na natin kailangan ng maraming preparasyon, kundi halo-halo lang natin yung ating mga ingredients and then tapos. So ayan, hintayin lang natin na maging ganito yung texture ng ating butter. At magpapainit pala tayo dito ng banana leaves o yung dahon ng saging para hindi siya masira kapag ilagay natin ito sa ating molder. Punasan nga muna natin itong ating dahon ng saging at ito na, ilalagay na natin ng ating butter sa ating bibingka molder. Yan, so ganyan lang gawin nyo hanggang sa malagyan nyo lahat or hanggang sa maubos lahat yung inyong butter. At syempre, guguntingan din natin yung dahon ng saging para mag-form siya at maganda siyang tignan. At para maiba naman, naglagay ako dito ng pineapple tidbits. O diba? Karaniwan kasi nilalagay dyan yung red egg. At i-bake natin ito ng 30 to 40 minutes sa 150 degrees Celsius. Ayan, yung cheese pala, half the baking time ang paglagay nyo kapag yung ginamit nyong cheese ay yung hindi quick melt. So, ayan. Ang ginamit ko kasi dito yung hindi quick melt. Pero kung quick melt ang ginamit nyo, kahit mga 5 minutes bago matapos ang pagbe-bake natin dito. At eto na, palamigin lang natin ng konti bago natin ito i-serve and enjoy!